Pero dapat ang pinakauunahing batas kung paano panagutin si Bangag. Sila ay biktima out of poverty. Ang pulburon itong mga batang ito, wala namang mga mayayamang bata na nagagamit sa ganito. Kaya ang punot dulo talaga niyan, ito naman kasi itong mga dilawan, katulad nila Diliman, si Virus, nag-uupo sila dyan sa batas na yan Pero hindi nila sinusulong kung paano panagutin si Lisa Marcos. 10 years old ng age daw ng criminal liability ay umuusad na sa Senado. Yan ang pinapropose ni Senator Robin Padilla, di ba? Pabor ako dito, pero ganyan-ganyan ako. Kasi ang punot dulo kasi talaga nito ng mga krimen na nangyayari. Sana bago ito isulong ang mga batas, unahin mo nang utasin ang ulo ng ahas. Ang ulo ng mga kawatan. Hindi ito ang priority dun sa mga batang yan. Kasi, I totally understand na yung mga bata, 10 years old up, na ito ay ginagamit, kinakasangkapan ng mga akyat bahay gang para magnakaw yung mga bata kasi nga hindi napaparusahan. Pero actually, hindi sila yung priority Bakit ba itong mga batang ito na nasasangkot sa ganitong klasing krimen at ginagamit sila ng kanilang mga magulang? Bakit? Dahil sa kawalan ng malamon. Walang makain. Kaya itong mga, usually ang biktima dito is not mahayayamang family. Mga mahirap na pamilya. Kaya I just don't know kung paano natin anuhin itong problema natin sa Pilipinas. Pero yung mga batang ginagamit ng mga akyat bahay gang, yung mga bata, di ba, yung maghatid ng mga pulburon o, Mary Jane, kasi alam nila na hindi mapaparusahan at this point in time dahil di pa nga isasabatas yan. Pero ang punto de vista dito, yes, okay, we have to do that. Ako mag-agree ako dyan sa batas na yan. Pero dapat ang pinakauunahing batas kung paano panagutin si Bangag. Sila ay biktima out of poverty. Ang pulburon itong mga batang ito, wala namang mga mayayamang bata na nagagamit sa ganito. Kaya ang punot dulo talaga niyan, ito naman kasi itong mga dilawan, katulad nila Diliman, si Virus, nag-uupo sila dyan sa batas na yan Pero hindi nila sinusulong kung paano panagutin si Lisa Marcos sa pag-aalok ng pulburon sa mga bisita nila. Diba? Katulad ni Kati Binag, inalok para magdurog. Yun kasi ang problema dito sa mga, kawawa ito mga batang ito pag naisabatas. Pero ang punot dulo talaga, yung mga hayop na kawatan na yan, yung mga kontraktor na yan, ang paid up capital 250, tapos nakakuha ng 5 billion na kontrata mula sa gobyerno. Kung yung 5 billion na yan, inilaan sa mga proyekto para sa mga mahihirap, livelihood program, bawat barangay, bawat probinsya, yung mga nasa probinsya hindi na pupunta ng Maynila dahil yung mga proyekto nakakapunta sa kanila, imbis na pupunta sa mga hinayupak na kontraktor na ito. Kaya sabi ko nga, half-half yang ako dyan sa batas na yan. Kasi kaluluoy talaga yung mga batang ito, yung iba, yung pananaw ninyo, ay buti yan sa mga batang yan, batang hamog, batang ano man ang tawag din. But you don't know kung bakit sila nagkakaganon. Dahil yung mga magulang nila, hindi natin sa tinotolerate, dahil wala na, hindi lahat ng utak pare-pareho. Hindi lahat tayo magkakapareho na yung pangarap natin. Like si Maharlika, working student, kailangan makalabas ako sa kahirapang ito, kailangan ako magpunyagi, ganyan. Huwag sisihin ng gobyerno, kailangan magsikap ako, mga ibang bayan or what, para makatakas sa kahirapan. Hindi lahat ganyan yung utak ng natin. Yung iba dyan, yung karamihan dyan, sinisisi nila yung gobyerno sa kanilang sitwasyon, which is maintindihan mo. Kaya, dahil kulang sila sa, sa kaalaman. Hindi kasi nalalamnan yung utak nila, kulang sa sustansya dahil walang gobyernong nag-aaruga sa kanila. Dahil itong mga hinayupak na ito, ang pera na para dyan sa pag-aaral ng mga bata, para sa health center, para sa kalusugan, sa edukasyon, ninanakaw, nandyan sa utang ng flood control na yan. At kung ano-ano pa. Nakagalit. Nagigigil na naman ako. I just don't know. Sabi ni Tito ba, Miss Maharlika, bakit hindi imbestigahan yung mga ninakaw ni Bangag sa lahat ng ahensya ng gobyerno? Bakit yung mga bata ang imbestigahan nila na kung bakit nagkakaganito? Ayun na nga. Yun nga palangga Tito Bam, yun nga lang pinaimbestigahan natin yung pagsingot ni Marcos Jr. Yung issue dito sa Tantoco na may namatay. Andyan pa rin yung undersecretary nila na si Dina Arroyo Tantoco, sumusweldo sa bayan, nahuli na dito sa Beverly Hills. Andyan pa rin. Ayaw imbestigahan ng Senado at Kongreso. Let's i-push natin yan. I-push yan kay Congressman, kay Senator Marcoleta. Alam ko, one step at a time tayo, kauupo lang, pero we have to pressure them. Si Marcos Jr. dapat at si Lisa Tanas lahat ng, particular dito yung kay Tantoco, siya talaga dapat yung imbestigahan. Not
only that, yung marijuana din sa opisina ni Robin Padilla. Sabi ko lahat, i-lock up silang tanan. I-lock up ang mga yawa para, i-random is-test sila lahat. Yes, sabi ni Hazel Garcia, si Ko patuloy na yumayaman. Ayan, di ba? Dahil in-expose ko yan sa kanilang mga pagnanakaw, kinasuhan ako. That's the price I pay for fighting for the Filipino people, mga kababayan. Tapos yung mga alpoterang bangag, yung mga ensimada, umuwi ka dito kung matapang ka. Diba? Umaayon sila sa kababuyan ni Marcos Jr. Ako ever since August 2022, nung binolja ko yung bangag na gobyerno na yan, after ko sila sinuportahan, hindi ako nagpapatinag. Lahat ng pagigipit, lahat ng fabricated cases, crime, ay ginawa na nila sa akin. And now, the ultimate now na plan nila ay gurgurin ako. Now, si Vic Rodriguez. Si Lisa Tanas lahat yan. Dahil si Vic Rodriguez ay nagsulat ng libro at nilathala ang lahat ng kababuyan ni Marcos Jr. at ni Lisa at ni Martin Romualdez Tambaloslos at ni Altenco at marami pang iba. Lahat halos ang pinagnangakak ni Maharlika nandoon din sa book ni Attorney Vic Rodriguez. Lahat ang pinagdadadakdak ko dito tungkol sa pulburon, ang nanguna dyan si Pangulong Duterte. Oh, pero tignan nyo, yung mga alpoterang ensimadang bangag, halo-halo na yung mga nan. Sino ang target nila? The messenger. Ako. They're trying to destroy me, but you're not gonna win.